tuloy na nga po ang pagtakbo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Pero gaano nga ba kalakas ang tsansa ni Digong sa 2016? Para sagutin yan at iba pang issue ay makakasama natin ngayong umaga ang political strategist po na si Professor Dindo Manhit. Magandang umaga po, sir. Welcome back. Magandang umaga. Okay, sir, with Duterte running, nabago ba itong ikang mukha ng mga kandidatura ng nating ngayong halala sa 2016? Sa pagdagdag ng isang pangalan, tapos pagdagdag din ng isang malakas na pangalan, mababago ang tinatawag nating dynamics ng eleksyon. No? Makikita natin may lakas ang mayor ng Davao, lalo-lalo na sa urban areas. Kung titingnan natin yung commissioned survey ng Pulse Asia. Pero isipin din natin na tumatakbo rin ng mga surveys ngayon bago magtapos ang taon. So posibleng itong ingay, itong momentum na pinapakita ng kampanyang Duterte was meant to capture some voters or respondents to prefer them over other candidates. So kung nagka-create ng bandwagon. Anong tingin nyo, sir? I mean, ngayon parang napakalakas, maingay masyado. Is it considered na darling of the press or is it considered na meron siyang charisma na parang erap noon? What is it? Ano ang sikreto? Kaya, bakit parang magnet siya? Unang hinahanap ng tao, of course, minsan yung charisma. Unang makakahatak ng suporta, nakakuha ng pagtingin ng mga botante. No? So dahil dyan, it's creating an image that si Mayor Duterte is the alternative to traditional candidates. Sa mga nakaraang buwan, nakikita to ng tao kay Senator Grace Poe, pero siguro yung mga supporters ni Duterte nakitang may butas, may kakulangan. So let's create a hype around Mayor Duterte. At umiikot ito sa konsepto ng pagbabago. Sabi nga lang, tunay na pagbabago, Mad for Change. Makikita natin yung mga slogan. Parang nagnanais tayo ng pagbabago. Yung napakita nga nating concert, tunog ng pagbabago, ang title pa niyan. So parang they're creating na this candidate is offering himself to the voters because he is the candidate for change. Yung mga ayaw sa nangyayari ngayon o yung ayaw sa mga kandidato na unang lumantad noong Oktubre, nandito si Duterte. Siyang kandidato na magbabago ng ating bayan. Si Mayor, sir, nanguna dun sa Pulse Asia sa NCR, no? Ito yung sa kabila na sabi niya hindi siya tatakbo, matras siya, nung ginawa yung survey, hindi pa siya nagdedeklara, at wala siyang political ads during that time, no? Kasi atrasado na nga, ayun ang tumakbo eh. Pero, ang taas pa rin. Ano ang meron? Kapansin-pansin na wala siyang political ads, pero before that, malakas ang tulak ng kampanyang Duterte. Pero sa Metro Manila, kapansin-pansin din na may mga posters na lumabas, encouraging him to run. So parang may momentum. Nakita natin yan na hindi talaga natigil yung kampanya. So siguro ang pagtingin ng kanilang grupo ay tingnan natin kung magkakaroon ng interes. Parang ang sa ilang porsyento ng botante, baka may pagkukulang pa yung mga ibang mga kandidato. So he was seen as an alternative. Kasi ang sabi nila, master strategist daw ito si Mayor Duterte. So ang sinasabi niyo, Prof, parang imposible na hindi ito kasama sa plano. Maaari. Oo. Kasi ang tingin ko dyan, nung Oktubre, nakitang pang-apat pa lamang siya sa survey. And all candidates will always look at surveys and polls, no matter how they deny it. Then, siguro tinignan nila na kung merong magkaroon ng momentum at bumulusok ang kampanya, atras na ako. Pero maaaring nobody really has built that momentum. Kaya nag-ingay sila ng konti, nagkaroon ng parang sa internet, lalo na sa social media, nagkaroon ng pagkakaroon ng iba't ibang grupo na nagsasabing takbo pa. So kung ikaw yung negosyante na contributor na nakita mong number 1 sa NCR, magbibigay ka na? Hindi pa rin. Ang iniintay ng lahat ay yung national survey. Which is actually running the next few weeks because we always run surveys on December before we end the year after candidates have filed. So lahat itong ingay na ito, tayo ay nadadala, napapanood,
baka ang audience talaga nito yung survey para mapag-usapan. Kitang-kita natin sino pinag-uusapan natin ngayong araw. na ito. Maki-carry over kaya itong hype na ito, sir, itong init na mga pagtanggap ng tao. Do you think kaya itong umabot hanggang sa May 2016? Sabi nga nila sa election, isang araw lang ang pinaka-importante, actual election day. So to build on this hype, to sustain it, that's a big challenge. Because after a while, drug addiction, criminality is at the top concern of the Filipino voters. Maaring hindi. Maaring kahirapan, trabaho, yung basic needs, na maaring isa lamang ito. So ang katanungan, is this enough to carry a candidacy? Or people might be so frustrated with government that they see him really as an alternative. Pero after a while, himay-himayin ang kanyang pagkatao, ang kanyang tingin sa iba't ibang issue, at susukatin doon. So hindi sufficient yung init ngayon, yung suporta na hanggang May 2016 ito. Kasi iniisip-isip ko rin na, Prof, paano kung may mga issues na darating may pupukol, okay? Do you think it will be able to sustain itong init ngayon, suporta sa kanya? O matutulad din sa ibang kandidato na mainit, biglang may lumabas na issue, pagbato na issue, bumabagsak yung rating? Kasama yan sa proseso ng electoral process, no, na makikita natin minsan mayroong hype tungkol sa'yo, nagkakaroon ng konting bandwagon, pero after a while may babatikos, may mga isyong lalabas, at mapapaisip ang botante. Uy, mukhang hindi kaya nararapat sa aking boto. Kaya ang pinakamaganda ay yung init mo is at the right time, which is actually May or April pa. So matagal pa. So kanya-kanyang girian, pormahan ang nakikita natin. Ang tanong lang ng mga kampanya mismo ay sana patuloy itong suporta ng tao. Or it's enough momentum na maaaring wala kami sa taas, pero it gives me a momentum to reach the top at the right moment. So, you're saying, sir, na it's anybody's ball Oh game yes, sa ngayon. at this time. At this time. Ako naniniwala na importante natin makita nasaan yung standing ng 5 o 4 na kandidato by end of this year. Then after that, makikita natin yan by the middle of the campaign, yung mga Marso. Kasi madaming mangyayari sa kampanya. May palpak, may masasabi kang mali, at lalo-lalo na sa kampanyang ito, mukhang maganda yung ginawa ng COMELEC na magkakaroon ng national debate sa pakipagtulungan sa iba't ibang TV network. Mapapanood natin sila kung meron ba silang Karakter. paninindigan sa ilang issue or sound bites lamang. Sana mas laliman nga natin yung debate na ito lang para masuri ang mga kandidato at makita ng mga botante at ang tao bayan. I interviewed Mayor Duterte, sir, noong Friday, one-on-one interview. Aside from criminality, natanong ko din siya about contractualization. Dito, ang sabi niya na if he will become next president, tatrabahuin niya na alisin na itong contractualization because this is not really good for the people. Kasi sabi niya, 3 years ka na dyan, 4 years, 5 years, magre-retiro na lang, meron pa rin contractual pa rin yung tao, yung pobre. Magre-retire na lang, walang benepisyo. Kaya sabi niya gano'n, do you think ito yung pang-come on niya rin para doon sa mga masa? Dapat magkaroon siya ng mga isyong tulad na ito na magkakaroon ng interes ang, in this case, mga manggagawa, ang masa. Ang katanungan lang is baka matakot naman ng negosyante dahil naging effective business approach yan, yung contractualization, the way they manage the resources with regards to labor. So magkakaroon ng balancing act yan. Madaling sabihin ngayon yan, kasi naitanong nyo, pero pag paninindigan mo na yung stand mo on issues, dito nga natin makikita yung do you really stand on these issues? Will you risk your candidacy based on these issues just to get the votes of the people na maaaring magalit naman yung posibleng mga campaign funders na magkaka-interest sa'yo? Because this is a long haul when you look So at it. pag nanalo po, sir, halimbawa si Duterte, does it mean na ito'y parang referendum na rin na approve ang tao sa federalismo? Yun nga ang katuwa-tuwa dahil nag-umpisa ang kanyang kampanya, federalismo, pero hindi naman niya napapaliwanag ano ang federalismo. Umiikot tayo sa issue ng parang strong arm of government. So nandun tayo sa issue na isang malakas at matibay na pamahalaan na magkakaroon ng kapasidad to address criminality, to address corruption. That's not federalism. So maganda rin na, maybe, when he become president,
baka mas maintindihan natin yung konsepto ng federalismo kung saan nagbibigay tayo ng kapangyarihan sa iba't ibang regions or local government units. So tingin mo, Prof, tama ba o angkop itong napili niya o itong magiging running mate niya o running mate niya na si Senador Alan Peter Cayetano? What do you think? Maaring naangkop dahil kitang-kita naman natin sa political history ng career ng ating senador, si Senator Alan Cayetano, ay siya'y umaangat, lumalakas pag may binabatikos. Parang consistent with the character of the mayor himself. So maaring it's a good tandem. Kailangan pakita lang nila na ang pamamahala kasi is different from pagbabatikos. Sana silang dalawa magpakita ng tunay na programa ng pamahalaan at ipakita ano ba talaga ang landas na tatahakin ng isang Duterte-Cayetano government in terms of addressing criminality, corruption, and also more importantly, addressing and building on the economic gains that we've had. Okay. Well, maraming salamat po, Professor Dindo Manhit. Maraming salamat. Thank you, sir. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.